Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, ito pong tungkol sa ating mga defenses, no? DND, Coast Guard at yung ating BFAR kasi meron po silang update at ito pong ating continuous developing relationship with the United States, no? So bago po tayo magsimula at magbigay ng ating opinion at reaction, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, puntahan nyo lang po ang kanilang Facebook page. At shout out at pasasalamat sa lahat ng ating members, sa mga uma-attend sa ating video premiere at mga nagre-replay. Maraming salamat po and God bless you all. At ako po ay makakalimutin, nakalimutan ko pong i-congratulate ang ating sister from another mother, Bones Harley and her husband. Congratulations on your new baby girl po. So, congratulations, happy na po sila. Okay, so yan lang po, no? At unahin po natin yung balita dito sa Politico News. So eto po, no, nung umatin po ng 122nd founding anniversary ang ating Pangulo sa Coast Guard, no? Ito po ang kanyang sinabi, no? Talagang pagpapatibay na itaya natin, bantayan natin, isiguridad natin ang ating soberenya sa West Philippine Sea. Paano yan? Ito po, Philippines increasing capability to defend West Philippine Sea. Ayon po po yan sa ating Pangulong Marcos. Nag-i-increase ang ating capability para makapag-depend sa maritime sovereign territory ng Pilipinas. So we are continuing with the upgrading of the equipment, the training, and the capabilities of all our people, especially the Coast Guard, not only because we are on the front line and the problems now we are facing in the West Philippine Sea, but also because of the very important function they play when it comes to search and rescue, maritime incidents, even disaster assistance. Marami silang ginagawa, so we are continuing with the new vessel. Bibili ng mga bagong barko sa Coast Guard. Dapat sa akin lang po, no, opinion lang po mga kababayan, no, Pangulo, sana kasing laki rin nung Coast Guard na humaharang sa atin, yung sa China, o lakihan nyo pa, no? Damihan nyo rin nung mga water cannon. Di mo ba mga kababayan? Yan ang isa sa idadagdag natin, and we will eventually have 40 of them, and that will give us increased capability. This is ongoing. O tandaan nyo, 40 daw po, no? We will eventually have 40. O kung ano po, gaano po kalalaki yan. Basta meron pandagdag na pangbantay dyan, pang patrolya, no? According to the President, the Philippines is lucky to have allies all over the world who assist the nation in modernizing the Coast Guard. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung sino talaga yung number one ally natin. Yung US, sinabi ko na kanina. Pero ano po yung gagawin, yung pagtitibayin, no? Meanwhile, Marcos Jr. enjoined the PCG to work closely with other concerned agencies in fulfilling its mandates to promote and protect the country's sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. Be assured, sinasabi niya po dyan sa ating mga Coast Guard, that this administration firmly stands with you in your plans and efforts to improve, expand, and modernize the capabilities and services so that you may be better contribute to the security and welfare of our people and of the nations. Congratulations, ang galing nung speech, no? So, nakaka-proud po pag ganyan ng iyong presidente, yung talagang motivate ka. Ganyan ang mga motivational speaker. You have to appeal to the emotion, to the feelings of your audience para at least palakpakan. Pero talaga namang kapalakpak-palakpak. Yung ginawa ng Pangulo, biruin nyo, talagang i-assert natin yung sovereignty. Kasi yung, di ba yung Chekwa, yung kanilang 10-dash line, grabe ang mga Chekwa na yan eh. Eto pa po, ituloy na natin ito, no, sa PCG. Sinimulan na natin sa PCG, no? Sa ulat po ng GMA News Online, October 18,
Bago lang to. PCG to acquire 2 airplanes. Diba? Ano ba yung Air Force ba yung binigyan nila nung spy? Ano yung pang patrol nag-donate yung Amerika ng 2 o 3. Oh, nagamit na nga po yun eh. Yung isa nagamit na, nag-reconnaissance eh. Oh. For maritime security. Aloy, loko. The PCG will be acquiring 2 19-seater airplanes to patrol the West Philippine Sea. This will be in addition to the 40 patrol vessels. Ito daw po, ganto kahahaba yung patrol vessels natin. 15-meter fast boats. Aba, o kayo na pong mag-imagine kung gaano kahaba yung 15 meter. Mabibilis daw na boats eh. That President Ferdinand Bongbong Marcos guaranteed during the 126... aside sa 40, 2 pa pala na eroplano. Naku, ang daming pera ni Pangulong Bongbong ah. Mukhang ito na yata yung sinasabi ni Madam Meldy na this will save the world. Naalala niyo yun? O, di ba, unulit-ulit ko lang yung documentary ni Mel Chanco. Yung isang papel ay nagkakahalaga ng $1 trillion. O, $1 trillion? Where can you go from there? Ayan! Bili ng gamit para bantayan yung ating resources na nagkakahalaga ng mahigit sa $1 trillion. O di ba na-equate na kung totoo man po yun. Ano lang po yun? Daydreaming ko lang po yun. Sana mailabas na nga po yun. Kung totoo man yun, mukhang totoo po yung documentary. Di ba? Sana bayaran na rin yung trilyong utang sa... Kung saan tayo may utang, di ba, debt free. Di ang saya ng Pilipinas. Ang saya ng mga Pilipino. Di ba? Kaunlarin natin ng agrikultura. Number 1 food security. Sabi nga, pag gutom ang tao nako, magwawala yan, maintang ulo, di ba? Kayo nga, pag uwi nyo, halimbawa, kayo yung nagtatrabaho, pag uwi nyo, walang makain, di mong gagawin mo, putek. Tamo na lang ako, Jollibee. Joke lang po, no? Tuloy natin. The President has also given us the go signal to start the bidding process of 2 units of 19-seater planes that will be used to intensify our maritime domain awareness over the West Philippine Sea. Ayun po ang sabi ni spokesperson Rear Admiral Armand Balilo ng PCG. Go ahead na. Sige, maghanap na kayo ng mga bidders. Ha? Pero wag nyo na pong kurakutin ng pera dyan. Ha? Kayo dyan sa PCG, buti na lang, nahuli ni Admiral Abu, no? Yung mga ulalo dyan sa training centers. This will complement the vessels deployed in the West Philippine Sea and other areas of concern while on patrol operations. Correct! Tama yan, no? Ang galing. Bilib ako dyan, mga kababayan. Go, go, go! No? Pagtibayan natin yan habang abala sila sa confidential fund, sa away-away ng mga... alam niyo na kung sino yung mga nag-aaway. Tayo, bibigyan natin ng pansin itong ating West Philippine Sea, yung mga update sa ating defenses. Mahalaga po yan eh. Kasi kung mawawala sa atin yan, talong-talo tayo. Pati yung mga kababayan nating mangingisda, yung source of livelihood, wala na. Ano nang gagawin nila? Hindi naman kaagad-agad silang matutulungan o forever tutulungan ng gobyerno. Di ba nga yung nabunggo, yung mga mangingisda doon, hindi kaagad nila sinabing tulungan nyo kami. Hindi po eh. Doon ako believe. Yung sinabi nila, ibalik nyo lang po yung mga bangka namin. No? Dahil ayun po ang source ng livelihood namin. Yun yung yung aking yung parang hindi naman po verbatim, pero yung pagkakaintindi ko, hindi nila binanggit na tulungan kami ng gobyerno, hanapan kami ng bagong pangkabuhayan. Hindi po, hindi nga nanghingi ng bagong mga bangkay. Ibalik lang po. Di ba? Hindi nga sinabing, may utang pa nga kami dyan sa bangka, may loan kami, sisingilin kami ng bangko, di maririmata na kami, pati yung kakapiranggot na lupa tinitirahan namin, baka marimata pa. Wala eh. Ang unang bigkas kaagad nila, ibalik nyo lang po ang bangka namin kasi yung pangkabuhayan namin. Diba? So, doon ka bibilib. Hindi sila pabigat sa gobyerno. Kasi alam nila ang gobyerno marami ring tinutulungan at kaya naman nilang magtrabaho. Meron dyan, no? Mga nagtatrabaho nga, malalaki ang sahod pero nagnanakaw pa. 'Di ba? Kaya very unfortunate ang buhay, hindi patas talaga.
Biruin mo mga edukado. Edukadong magnakaw. Tingnan nyo lang yung mga kababayan nating magsasaka. Yung iba, walang modern equipment. Sabi nga sa kaawit, di ba, maghapon kang nakayuko. O, tapos pagbibigyan ng modern equipment, nandyan naman ng mga terorista, sinusunog. Di ba? Isa mangingisda. O, kakayaan nyo bang i-encroach yung kanilang pangkabuhayan dun ng mga Chekwa? Dapat lang. Magaling yung ginawa ng Pangulo. 40 na 15 meters past boats na mga yung pang libot-libot ba? Pangbantay. O, tapos dalawang 19-seater na eroplano. Ayos to. O, ito pa sabi ng PCG, dagdag na natin to. PCG, videos, photos, support PH narrative of China bullying. Correct. Documented po lahat. Diba? Nakita nyo yung latest? Tedo Locsin, eyewitness with the videos. O, pinakita natin yon sa ating vlog. O, amid calls by China for the Philippines to stop provocation in the West Philippine Sea, the PCG said videos and photos supported the Philippine assertion that it was China that was acting aggressively in the area. I think we just have to look at the videos and photos that we have been releasing in the past months. Ayun po ang sabi ni West Philippine Sea Commodore J. Tariela. No? Tariela emphasized that Philippines' assertion of Chinese aggression actions in the South China Sea had always been supported by videos and photos. This is the reason why we have been more active in exposing their behavior. Correct. Tama yun. Kaso sila rin nagbibideo. Pero alam mo naman yan, magaling mag-disinform. Magaling sila siguro mag-splice ng videos. Diba? Binibideo nila. Sila nga nangharang. Sila nga yung nagsha-shadow sa atin. O hindi naman tayo ang nagsha-shadow sa kanila. Ano ba gamit natin compare doon sa Navy nag-shadow sa atin? Diba? Naalala nyo yung Rory mission sa Ayungin Show? Yung latest, yung kasama si Teddy Boy Locsin? Di po ba? Kaya tama po yan. Galing-galing. Video evidence and photos, malaking ebidensya yan. Hindi yung tulad sa kanila, puro daldal lang. O nasa ng ebidensya nung sinasabi nyo na sa inyo lahat ang China Sea, we are violating an international law. We are violating your domestic law. Bakit? Diyan ba kami nakatira sa inyo? Nandun kami sa maritime zone namin. Paano kami nag-violate ng domestic law nyo? Nasaan yung international law na sinasite nyong... O wala nga pala kayong ma-cite. Basta sinasabi nyo lang international law violator kami. Nasaan? Anong whatever. International law. O anong tawag nila? ILO number. Wala. Sinasabi lang nila kasi mga kathang isip. Diba? Kami may arbitral ruling eh. Diba? Hanapin nyo, nandyan yan. Manghingi pa kayo ng kopya kung saan member pa kayo. O, diba? Member nga kayo ng UNCLOS eh. O, pero violator kayo eh. Dapat nga sinasanction kayo eh. O, di po ba? Kayo talaga oh. So mga kababayan, isama lang natin to, no? Yung balita sa Philstar Global, no? Coast Guard to acquire 40 Philippine-made vessels. O, diba? Binanggit ko kanina doon, binasa ko sa news ng GMA, di ba sabi 40. Pero hindi sinabi doon na Philippine-made. O, at least hindi na tayo bibili pa sa ibang bansa. Tulad sa South Korea o sa European countries, hindi na. Diyan na tayo, di ba? Tulad ng sinasabi ko sa inyo, marami tayong pagawaan ng barko. Pero yung ginagawa nating mga barko ay mga pang-luxury ship, cruise ship, no? O di kaya mga fishing vessels, no? Pero dito, tulad nung sinasabi ni DND Chief na ninanais niya gamitin ang Cebu kasi napakalaki po niyan eh. Isa sa Cebu. Number 1 nang yata ang Cebu sa shipmaking eh sa ating bansa na magpagawa doon ng mga pandigmang mga barko. O ito. Malay nyo, sa Subic, pwede dyan. Laki-laki punong Hanjin kung nakita nyo yan. Di po ba? O 40 made in the Philippines. Philippine made. More jobs for our locals, mga kababayan, at mag-i-improve ang economy ng lugar na kung saan meron yun. O di po ba? Tama ito. Ang galing naman. Yes, yo. Oh. Siguro ito mga kababayan. Baka private o public-private partnership na naman to. Merong mga magpopondo. Mga ganon. Oh. At least meron, di ba? Kaysa naman sa wala. Oh. Hindi ko po nabasa dito kung saan ito pwedeng gawin eh, no?
Oh, pero at least sabi Philippine made. Hopefully. Whether Cebu o ano nyo po ako, i-comment nyo dyan sa comment section kung alam nyo po kung saan ito pwedeng makita, no? Yung mahanap kung saan yan. Maganda yan. Sarap-sarap. Natutuwa po ako sa mga ganyan. At least, tingnan nyo ang Pangulo. Diba? Pilipino muna. Ito pa po. Sabi ng National Security Council, RORE missions, yung resupply, no? To continue despite China harassment. Yan po yung balita sa GMA News Online. Actually, nung Lunes, no? Nalagpasan lang natin. The Philippines will continue with its regular rotation and resupply, o yung RORE, missions in the West Philippine Sea despite harassment by Chinese vessel. Ayan po ang sabi ni Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council. We will just continue to do what we are supposed to be doing, which is implementing the 2016 Permanent Court of Arbitration ruling, exercising our rights, our sovereign rights. Will continue with resupply mission. Whether it is in Ayungin, whether it is in Rizal Reef, or even if there is harassment from the Chinese Coast Guard or Navy, our personnel have no fear. Yan, Robin, ang matapang. Kaya nga, hinahamon natin si Senator Robin Padilla. Sumama ka minsan sa pagrurore. Dinaig ka pa ni Teddy Boy Locsin. Saludo kay Teddy Boy, di ba? They will continue to do what is necessary to supply our people and of course, protect our fisher folk catching fish in the West Philippine Sea. Correct. Tama yan. Good job. The July 2016 Permanent Court of Arbitration ruling issued in The Hague upheld doon sa The Hague ang the Philippines 200 nautical mile exclusive economic zone outlawed Chinese aggression in the common fishing ground of the Scarborough Shoal and rejected China's expansive 9-line claim of the entire South China Sea. Yun ang binabiolate ng China. Pero sa atin, binabato. Nagbabiolate daw tayo ng international law. Po ba? Tama yan. Tapang talaga. Matatapang po ang mga Pilipino. Diba? Mamatay nga ng dahil sa'yo yun natang di naintindihan ni nakapatong sa kalabaw niyang China. Yun, alam nyo na kung sino yun. Ito po. Mukhang mayroong magre-retire. Manila Bulletin. Abu to retire as PCG chief Thursday. Who's succeeding him? Baka ako po. Nagtanong ka pa, Manila Bulletin. All you have to do is call me. Eto. Diba ito ako? Baka akong mapili ni Pangulong Bongbong. Joke lang. After serving as the Philippine Coast Guard Commandant for over 1.5 years, Admiral Artemio Abu will officially retire from the uniformed service on Thursday, October 18. Abu held the top PCG post since March 1st, 2022 and has been in the service for 31 years since his graduation of taga-PMA pala to si Manong, 1992. The retirement ceremony for Abu will be held around 3 p.m. at the PCG National Headquarters in Port Area, Manila, and will be graced by the DOTR Secretary Bautista. The successor of Abu will also be announced on the same day on advisory from the PCG. There are 5 senior officials who have been nominated to replace Abu. They are Vice Admiral Rolando Lizar Ponsalan, Vice Admiral Ronnie Gil Gaban, Vice Admiral Joseph Coime, Vice Admiral Alan Victor de la Vega, and Vice Admiral Roy Echeverra. Kayo po na mapapanood ito. Sino sa palagay nyo dyan? Siguro, panood nyo to lumabas na Kaya alam nyo na yung sagot. Ako ang hula ako dyan. Baka si Coime. Hula-hula lang po. Hula lang. Toinkos. Toinkos. Hindi na po natin babasahin kasi ito pa yung mga nila. Wag na po ito. Okay. So magre-retire na po si PCG Commandant Admiral Abu. So may papalit. Ang hula ko si Coime. Si Coime lang hula ko. Okay? Palis na po tayo sa PCG. Nakita nyo Palalakasin ng PCG. Bibili ng 40 15-meter vessels for PCG.
Philippine-made. And also, patuloy ang RORE mission despite of this harassment, provocation, intimidation by the Chekwas. And magre-retire na po si Commandant Admiral Abu ng Philippine Coast Guard. Okay? So dito naman, punta tayo kay DND Chief. Kasi po, meron po siyang mga matatapang na pananalita dito. Siyempre, lalabanan niya yung China. O, di po ba? O, eto po. GMA News Online. Teodoro to China on Pag-asa Island. Diba, inaangkin nila yung Pag-asa. Sabi nung Mauning, totoo pong pangalan yun, Hindi ko po binabastos ang Pangulong Duterte, Pangalan niya talaga Mauning, maski na tignan nyo pa yung vlog ko dyan, no? Siya yung spokesperson ng ministry ng China. Sabi nila, kanila daw, yung Sheng daw ang tawag nga nila. Tayo daw po ang mga mang-aagaw dun. Ano ang sabi ni DND Chief? Sila ang squatter. O diba? Hey, you freaking Chinese, you are the squatter. On the vicinity of our Pag-asa Island, you are the illegals. Kung baga nga dito, pasensya naman kung very derogatory pasensya po. You are the illegal aliens surrounding our Pag-asa and our territorial waters. Please, go to your respective planet. Squatter, you are like squatting illegally in our domain, territorial domain along Pag-asa and its waters. Please, go to your spaceship and go to whatever planet you came from. Yan ang matapang, yan ang iniidolo mga kababayan. Teodoro to China on Pag-asa Island. Sila ang squatter. Buti nga. Napagalit. Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. on Wednesday have some scathing. Alam niyo scathing? Maanghang na pananalita. Words for China as he slammed their encroachment in Philippine waters and described them as illegal occupants. O tama pala ako. Pero mas magaling po siya kasi sabi niya illegal occupants. Ako naman, illegal alien. Sorry po kung ang word sa inyo na ay derogatory. Ano lang po yun sa akin? Sarcasm. No? Pasensya na po. No? Pasensya po. No? Kung hindi nyo po matanggap yung word na illegal alien. No? Teodoro made the remark when asked for his reaction to China's claim over Pag-asa Island, which inside the Philippine Exclusive Economic Zone. Quote, ito po verbatim ayoko naman matawa. Dahil bastos naman. Pero itanong mo sa kanila kung anong ibig sabihin. Sasabihin nila siguro indisputable sovereignty ng South China Sea. Ilan ang naniniwala doon? Ang illegal occupation ay kanila. Ayaw nyo naman daw pagtawanan kasi baka daw makabastos siya. Ako na lang po, DND Chief, ako na lang po ang tatawa. Illegal in your dreams. Kapag inoccupy ng Pilipinas ang Hanan Island, yun, illegal occupation yun. Tama yun kasi kanila yung Hanan Island Yun yung closest sa kanila. Pero yung nandito, dito sila within our 200-mile exclusive economic zone, silang squatter. Correct! Illegal occupant sila dito, no? Tawag po tayo ng 911. Paki-pick up nyo nga tong mga illegals na ito. Buti nga. Napagalitan kayo. Ay. Ito pa po. Nakatawa kayo. Sabi na DND Chief, Teodoro, meanwhile, joke that China could apply for a Philippine visa. Doon daw po sa ating territorial waters. Pwede naman sila mag-apply ng visa. Bibigyan sila. Wag naman ganon. Pag-apply ng visa, scrutinize muna natin kung legit ba yung application. Kailangan dumaan sa tamang proseso. Dapat ganun ang sinabi ni DND Chief. Sige, mag-apply lang. Pero dadaan sa tamang proseso. Hindi tulad nung ginagawa nila doon.
Walang proseso yun eh. Pang-aangkin yun eh. Tawang-tawa naman ako dito kay, kay DND Chief. Ayos to. Siguro ang sarap kausap talaga nitong si DND Chief sa personal, no? O, ito pa po. Dadagdag natin. Tatambakan natin kayo ng news dyan sa DND. Philippine News Agency. DND Chief. No let up in PH operations in West Philippine Sea despite Chinese harassment. Correct! Ah? Ito po sabi niya. Hindi ko ma-establish na isolated na incident. Mabuti pang ang sa Westcom. But on my end naman, ang instruction ni Presidente ko, kay anong mangyari diyan, tuloy-tuloy ang ating operation sa West Philippine Sea. Correct? Ha? Tama po yan. Ayan ang utos ng Presidente. Tuloy-tuloy lang ang operation. Huwag mag-give up. Walang iwanan. Walang uurong. Pwedeng umurong ng inyo, pero wag lang ang ating dignidad. Ayoko naman matawa. Ayan na nga po yan. Ayun kanina, ayaw na lang ng matawa. Yung sa squatting, no? Ayun na lang. Yung sinabi niya, tuloy-tuloy po ang mission, walang let up. Ayun ang utos ng Pangulo. Don't give up, never give up. Sabi nga di ba? Oh. Ito pa po, naalala nyo yung billboard na ang laki-laki dyan sa EDSA. Yung nakalagay ito po, if we don't stop them, China is going to creep into what is within our sovereign jurisdiction, our sovereign rights, and within our territory. Nakalagay po yan, na-i-vlog po natin yan. No? Ang dami nga pong nanood, salamat po. No? Sana ito rin, mapanood nyo rin, dumami rin kayo. At nang maulanan tayo, no? Para dumami tayong mag-expose ng kalokohan ng China. Hindi tayo nakatuon dun sa mga confidential o whatever pamimera nitong mga ibang mga kababayan natin, no? Yan po ang sabi niya. Kung may babatikos, ito po. Freedom of speech. Gibo speaks out on viral billboard criticizing China's incursion in West Philippine Sea. Ang tapang talaga ni DND. I like this guy. Sana maging presidente ito, no? In the future, no? DND Secretary Gibo Teodoro finally broke his silence over a billboard featuring his no-holds-barred criticism against China's activities in the West Philippine Sea. Ha? Digital pala yun. Digital billboard. Diba? Okay, eto. I have nothing to do with those billboards. I did that statement during a TV interview, and one of our supporters, who is a Filipino-Chinese, by the way, found it be resonant, and started posting it in electronic billboards out of sense of civic duty. I suppose because I have no conversation with him. O, piruin nyo, Filipino-Chinese pa. Ibig sabihin, kung totoo man po itong Filipino-Chinese na nag-post ng billboards na yon, ayaw niya rin yung ginagawa nung mga half-brother niya doon. Di ba? Sabi nyo, friends nyo kami, tapos tataboy nyo kami, aagawin nyo yung amin. Yung amin na amin. Oh, di ba? Malang bastusan. Nevertheless, Teodoro said he sees nothing wrong with his remarks as he reiterated that he is part of his duty to defend the nation against China's incursion. And the publishing of the billboard along with his own sentiments was part of his exercise of freedom of speech. Correct. Parte rin yan nung Filipino-Chinese, karapatan niya because alam niya, nasa tama tayo. Alam niya, sinusunod natin kung ano lang yung naibigay sa atin ng arbitral ruling. O, tama yan. No? Sisihin nyo, kayong mga Chekwa, kayong mga nagmamahal pa sa mga illegal occupants doon na squatter, sabi nga ni DND Chief. Sisihin nyo. Oh, yung half-brother nyong Filipino-Chinese. Pero sa'yo na, kung sino ka man na Filipino-Chinese, no? Kudo sa'yo. Salamat naman, no? Nevertheless, this is a country that prides itself and cherishes freedom of speech, and what I said was the truth, and if the truth hurts, so be it. Mabuti nga sa inyo. So be it. Ayan. If there will be consequences, I'm ready to face them, but I just said the truth, so that's for me. I do not owe any explanation to any foreign entity for that because there is freedom of speech in this country. Correct. Hindi po tayo tao-tauhan ng ibang bansa maski ng Amerika pa. Ito tayong pakialam sa kanila. Meron po tayong soberenya, meron tayong konstitusyon, meron tayong batas, meron tayong militar. Yan po yan. We are a nation and we also exercise our freedom. All of the freedom we can enjoy. Nandiyan po sa ating bansa. Yung mga gago lang ang iba na sinasabing nasusupi lang freedom nila. So I stand with Gibo Teodoro. Sir, nandito po ako, sir. No?
Baka pwede naman po akong iangat ng ranggo. ROTC po ako. Biro lang po, DND Chief. AFP Chief Browner, biro lang po. Baka naman i-demote nyo ako, baka ipa-court martial nyo ako. Huwag naman. Tapos tandaan nyo, I stand with our DND. I stand with our AFP. Yan po, lahat po ng pang Pilipinas. Para sa Pilipino, nandun po ako. Yan. Ha? Oh, yung nakita nyo yung stand ko, ha? Nandyan ako. I stand with the DND, with the AFP, with everybody in uniform. No? Basta mabuti, tama ang kanilang ginagawa. Pero kakastiguhin natin sila pag mali ang ginawa nila. Yun po yun. Diba? Ito po, yung sasabi ko na sa inyo kanina, yung number 1 ally natin, United States. So, ayan po, sabi sa Manila Bulletin. Expect more PH US maritime exercises, says Emboy. Kaboom! Ano na, Robin Padilla? More maritime exercises between our country and the kalabaw namin. Sabi siguro ni Robin, sana magkaroon din ng exercise ang China sa Philippines. Kawawa naman yung kalabaw ko. U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, expecting to see more maritime activities, including naval exercises and joint sails between the two countries, as she described the partnership between Manila and Washington as having greater coordination. Oh, tama naman. Some people get a little hung up on the word patrol, but in fact, we have combined maritime activities that are ongoing, including the recent Sama-Sama exercise. We have every year 500 or so engagement, military engagement, or various sorts, some as large, some as balikatan. No? Ayan po yan. No? Kaya, we're working shoulder to shoulder together on this to see what are our objectives. How do we encounter those gray zone tactics in a way that prevents conflict, in a way that deters future aggressive activities, without provoking that which we seek to avoid. Oh, correct. Tama po yan, no? In the future, more maritime exercise. Sana makasama natin dyan yung ano. Ano kaya tsura natin pag nakasabay natin yung aircraft carrier nila, no? Yun nandun ngayon sa, sa Mediterranean Sea, no? Oh, next, eto pa. Another good news, Philippine News Agency. US, Philippines, negotiation on nuclear deal. Nuclear na po. 90% done. Signing seen by year. Oh, yan. By year end. The US and Philippine governments are expected to sign by year end an agreement that will facilitate the entry of US nuclear technology into the country. Hello, Bataan Nuclear Power Plant. Hello, energy sector. Ayan po. Ayan na lang po ha. Hindi ko nababasahan ito ha. Kaya sabi niya, 90% na po ang negotiation sa nuclear deal ng ating bansa at ang Amerika. Hopefully, umaasa po siya na ito po ay magkakapirmahan na by the year end. O ilang buwan na lang yan. 2 months na lang po. Di po ba? O, okay, di ko na po nabasahin. Kung gusto nyo, basahin na lang ng buo. Mahaba po. Tatagal ang vlog natin. Ito po, last na to, no? Para at least na-concise natin. Hindi masyadong mahaba. Hindi rin kayo mabored. Kung bored po kayo, post nyo muna. Tapos inom kayo ng kape tulad nito, ganyan. Tapos, i-play nyo ulit. Ayan. Ito na po. Last na po ito. GMA News Online. BIFAR. Oh, students, BIFAR. Bureau of Fish and Aquatic Resources. Eyeing 450 million budget for surveillance vessels in West Philippine Sea. Bakit natin sinama? Kasi po, related sa West Philippine Sea. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources on Tuesday said it need at least 450 million next year to purchase 3 monitoring, control, and surveillance vessels to help fisher ports in the West Philippine Sea. Nakita niyo yung barko ng BIFAR? Yung, naalala niyo yung hinarang, yung unang nilagyan nila ng floating barrier, yung Scarborough Shoal? Kita niyo yung barko ng BIFAR? Baka pag nabunggo lang yung isang doon, luluwag. Kakaawa talaga tayo. No? Kasi daming korupsyon no? Inuna yung mga bulsa nila kaysa sa Oh,
Before Director Demosthenes Escoto, o pasensya na po kung di nabasa ng tama ha, disclosed the amount during the Senate Finance Committee hearing on the proposed 167 billion, laki naman, billion budget of the Agriculture Department and its attached agency. Oh, sa DA pala to eh. O yun pala. Escoto said that each MCS 50-meter vessels cost around 100 to 200 million. We have 12 MCS vessels supplying fuel to our fishing vessels in West Philippine Sea area. But we have submitted a proposal for the repleting of these vessels, considering that these vessels are already old. Correct! Nakakawa po. Nakita ko po talaga. Hindi po ako magsinungaling. Makita nyo dyan. Punta po kayo sa X account ni Commodore J. Tariela. Nandun po yung makita nyo yung mga bangka. Hindi nga barko yun eh. Bangka. They were procured more than 15 years ago. Some are actually being repaired and some are not ready for use. O tama naman, bigyan nyo po ng pondo yan. Kayo dyan po sa Senado, sa BICAM, ano. Senator J.B. Ejercito and Cynthia Villar back Escoto's request for increased funding. Correct. It is very important for us to support this because this will aid our fishermen in the West Philippine Sea, especially those fishing boats who are deployed far from the shore. Correct po. Yun po yung sabi ni Senator Ejercito. Oh. Ito naman po ang sabi ni Madam Villar. Ako natutuwa po kay Madam Villar. Ma'am, sana magkita tayo ha. Bilan niyo akong kape. Villar, for his part, said that the 50 million CIF of the DA under the proposed 2024 budget should be reallocated to BIFAR instead to fund the purchase of MCS vessels. So correct. Pero kulang yan. 50 ang sabi niya, bawat isa 200 eh. Ang halaga eh, di ba? Kulang po yan. Eh, kung gusto nilang bumili ng 10, magkano yun? 10 ganon times 5, times 10. Aloy, laki. Mahal pala. Anak ng siopaw. Kayo na pong bahala dyan. The confidential fund should be realigned to this to protect our fishermen so such a fund won't be questioned anymore. Correct. But then again, there is just 50 million. O, tama. Kulang nga po yan. Di po ba? O. Yan lang po, mga kababayan, ano? Ito lang sama natin, no? Itong Hague, ito yung mga islands na parang in-upheld po nila, na parang talagang sa atin, no? Further, the Hague ruling upheld that the Panganiban o yung Mischief Reef, Ayungin Shoal, and Recto Reed Bank are all within the Philippine Exclusive Economic Zone as provided by the UNCLOS. O, di ba? Ano ngayon ang nirereklamo ng China na kanila daw yung Ayungin Shoal? Nek-nek ninyo. Manigas kayo dyan. No? O, yan lang po mga kababayan ang update natin sa inyo. Pasensya naman kung medyo masayahin tayo para hindi naman po kayo maboard. Para hindi laging high blood si Tokis. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.